Bago ko simulan ng kwento, kumusta mga Spookify? Ang mababasa niyong kwento ay hango sa totoong pangyayari at walang halong lokohan. Hindi ito imbento lang. At nakakatakot talaga na kamuntik na may mapahamak. Nangyari ito noong nakarang taon lang. Gabi noon habang tulog kaming lahat. Nagising si Buddy at si partner ko dahil sumakit daw ang tiyan ng mama nila at tinulungan nila. Ako tulog na tulog. Hindi ko alam ang mga pangyayari. Hindi na kasi nila ako ginising. Base ito sa salaysay ni Buddy at partner ko. Bigla daw ako bumangon na nakapikit ang mga mata at naglakad papuntang pintuan at binuksan at lumabas. Tinawag pa rin daw ako ng mama nila na noon ay namimilipit pa rin sa sakit ng tiyan. Hindi ko daw pinansin at tuloy-tuloy lang daw ako sa paglabas. Sabi ng partner ko, baka naiihi lang ako. Pero nagtaka sila dahil mga mahigit 30 minutes na hindi pa daw ako bumabalik sa loob. Kaya inutusan na ni partner si Buddy na tingnan kung asan ako. Nagulat daw si Buddy kasi nasa harap daw ako ng chapel na malapit lang sa bahay nila. Nakaluhod daw ako at ang isang kamay ko ay nakahawak sa lupa at ang isang kamay ko ay nasa dibdib. Para daw ako nagdadasal ng taimtim dahil wala daw boses na naririnig si Buddy. Bumalik siya sa loob para sabihin kay partner ang nakita niya. Nag-aalala ang mama nila sa akin, kaya sinabi nito na kunin daw ako at ibalik sa loob. Kaya nagsama na si Buddy at ang partner ko para kunin ako dun sa harap ng chapel. Natakot sila sa kanilang nakita dahil may nakatingin daw sa kanila sa may bubong dun sa chapel. Isang nilalang na alam nila kung ano ito, yung sigbin. At mas lalo silang natakot at nanindig ang balahibo sa nasaksiyan nila. Nakadipa na ang aking kamay na parang si Kristo na nakapako sa krus. Nakalutang ang aking mga paa at ang tiyan nila nasa 3 feet na daw ang paglutang ko. Hindi na nakayanan na lumapit ng partner ko sa akin dahil sa sobrang takot at si Buddy na ang lumapit. Pinilit daw akong gisingin ni Buddy at unti-unti daw akong bumababa sa pagkakalutang. Nung nakaapak na daw ang aking paa sa lupa, ay agad na daw akong inakbayan at inalalayan paglakad pabalik sa bahay. At ang nilalang na nakita nila ay lumipad at naglaho. Nung umagang yun, agad nila sinabi ang nangyari at nagtanong sila sa akin. Ano at paano daw nangyari sa akin yun? Ang naaalala ko lang kasi yung matandang ermitanyo na dati ko na ikwento sa nakaraang kwento ko. Siya yung tumawag sa akin at ang naalala ko lang na sinabi niya may misyon daw ako dahil nagsimula na daw ang gumalaw ang mga kampo ng dilim. At kailangan ko ng isang tutulong sa akin para mapigilan sila. At binasbasan niya ako ng gamit. Yung baston niyang may nakaukit na Latin. Pagkatapos nun, dumating ang isang lalaki na hindi ko masyadong makita ang muka pero sa hugis ng pangatawan parang kilala ko siya. Sabi nung matanda, siya yung napili na tutulong sa akin kasi nasa dugo daw nito ang dating tagapaglingkod sa kanya bago pa mapunta sa akin. Sinabi ko ito lahat sa kanila. Si Buddy tulala lang. Yung partner ko, kinilabutan at ang mama nila, malalim ang iniisip. Pagkatanghali nun, nakita ko si Buddy patawid ng highway nang biglang may bus na bumulaga sa harap niya at nakita ng mga tao na nasa paligid ng pangyayari. Napasigaw ang mga tao na nasagasaan daw. Tumakbo ako kaagad. Kinabahan talaga ako. Mangyak-ngyak nga ako nun eh. Habang nagsisigaw sa pangalan ni Buddy. Lumabas din nun si mama, ang partner ko at si Namoy at ang asawa ni Buddy na si Carla. Lahat kinabahan pero nung makita ko si Buddy, hindi siya napano. Walang galos. At umingiti-ngiti pang loko. Nasa tabi na siya ng daan. Ang OA nyo? Tumawid lang ako kung makasigaw parang nawawasak ng mundo. Pabirong sabi niya. Alam kong alam ni Buddy na nasapul siya ng bus. Dahil napahinto talaga ang bus nung lumampas na ito kay Buddy. Halata ako sa mukha ni Buddy na nagulat siya dun sa nangyari. Kaya sinamahan ko na siya papuntang bukid nun. Kasi kukuha siya ng mga kahoy ng panggatong. Habang naglalakad kami, halata ko pa rin na natatakot pa si Buddy kaya nagsalita na ako. Nagsimula na ang pagsubok mo, Buddy. Hindi mo matatanggihan yan at hindi mo rin matatakasan. Mas lalo ka pang mapapahamak. Hindi ko tinatakot si Buddy. Pinapaalalahanan ko lang. Kaya sinabi ko na ang lahat-lahat, yung mga pangyayari sa kumulam sa ama nila na may gantihang nangyari at pati yung sa Usamis, sina Kuya Ilyong.
Habang nasa bukid kami, grabe ang tahimik at walang mga bahay dun, kahit isa. Malalaki ang mga puno. May mga puno ng mga prutas, manggas, saging, santol, star apple at durian. Umagaw sa akin ang atensyon ng naninirang mga kakaibang elemento sa mga puno. Tinitingnan lang nila kami. Kilala na yata si Buddy kasi palagi si Buddy doon. Sa bukid na yun din kasi ang hanap buhay ni Buddy. Isa kasi siyang manangutay, yung kumukuha ng lambanog o tuba. Doon din nagtatanim ng maisang pamilya nila para gawing bigas. Habang tinutulungan ko si Buddy sa pagkuha ng mga kahoy na panggatong, may napansin akong mga 9 na katao na nakatayo. Mga nakasuot sila ng itim na roba na may hood. Hawak-hawak sila ng kamay at parang nagdadasal. Kinabahan ako at sinabi ko kay Buddy. Sabi niya, ngayon lang daw niya nakita mga yun. Kaya binilisan na namin ang aming pangangahoy. Pauwi na kami nun, sinabi ko kagad kay Buddy na kailangan niyang gawin yung ginagawa ko dati na pagsubok. Kung naaalala niyo yung una kong kwento, sinabi kong may mga ginawa pa akong hindi ko na inilagay sa kwento. Dito sa kwento na ito, malalaman niyo kung paano ko nakamit ang kakayahang makakita. Nabuksan ang aking sinasabi nilang third eye. Si Buddy ay dadaan sa matindi, delikado, at nakakakilabot na pagsubok. Siyempre, aalayan ko siya. Mahaba na kasi ito kaya susunod ko na itutuloy. Salamat at God bless sa ating lahat. P.S. Si Buddy nagbabasa rin dito. Hiningi ko permiso niya na i-share yung kalokohan niya. Karanasan pala. Peace Buddy, peace. Silent Rasta. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.